comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Xiang Mier and Sheila L. Guo are one and the same person. Sheila Guo, kumpirmadong Chinese national ayon sa National Bureau of Investigation. Dati kasi merong anggulo kung related itong dalawang Pogo Hub. Ngayon, established na related na. No? By the virtue of Cassandra Ong and Sheila Guo traveling together. Partisipasyon ni Sheila Guo sa Pogo Hubs sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, kabilang sa aalamin ng Senado sa pagdinig sa Martes. Mga sangkot sa umano'y pagtakas ni Alice Guo, kasama rin sa sisiyasatin. And that's the reason why we are pursuing this, not because it is a political harassment or tinatawag nila na demolition. I don't want to be a part of any demolition job. Akusasyong demolition job laban sa pamilyang Duterte, pinalagan ng Quadcom. Mas malaking personalidad, target ng komite sa inaasahang pagharap ni Cassandra Ong sa pagdinig. Remember our rule that based on our department order that once a ship has been attacked, then henceforth that particular principal will know, the ship owner will no longer be allowed to board any Filipino seafarers on any of its voyages that navigate through the Red Sea and the Gulf of Aden. Pinoy crew ng barkong inatake ng Houthis hindi napapayagang maglayag sa Red Sea. Mga tripulanting Pilipino pinayuhang gamitin ang right to refuse sailing sa Red Sea route. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Muling magsasagawa ng pagdinig sa Martes, August 27 ng Senado sa issue ng pagkatao ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasama sa aalamin ang partisipasyon ng kapatid nitong si Sheila Guo at umano'y business partner na si Cassandra Lee Ong sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga. Inaasahang ko-questionin din sa pagdinig ang mga sangkot sa umano'y pagtakas ni Alice Guo sa ibang bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dati kasi merong anggulo kung related itong dalawang Pogo Hub. Ngayon, established na related na. No? By the virtue of Cassandra Ong and Sheila Guo traveling together. Lalong lumakas ang paniniwala ng mga senador na may kaugnayan ang sinalakay na Pogo Hubs sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Kaya sa darating na pagdinig ng Senado sa Martes, August 27, kabilang sa aalamin ay kung saan nanggaling ang pera sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, nais rin nilang malaman kung anong partisipasyon ni Sheila Guo dito. But si Sheila Guo plays a very important role in all of those companies. I think mga 5 very important companies. Treasurer siya or corporate secretary siya. So, ang ibig sabihin nito, kung ang Guo companies ay ginamit to fund the Bamban Pogo Hub, ibig sabihin si Sheila has also a role in that funding. No? So, yun ang aking magiging focus. Tumatayo naman umano si Cassandra Lee Ong na representante ng Lucky South 99 na ni-raid matapos matuklasan ang illegal na operasyon nito, kabilang ang scam, human trafficking at torture. Sinabi rin ni Senador Win Gatchalian na iimbestigahan sa Senado kung paano nakalabas sina Sheila Guo at Cassandra Ong sa kabila ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanila ng Kongreso. Yun ang importante ma-establish rin dahil nga konektado rin yan sa enforcement agencies natin. Kung meron bang tumulong sa kanilang mga kawaninong gobyerno na corrupt, kaya sila nakatakas, o meron mga sindikatong nag-ooperate ng ganitong pagtakas ng mga merong warrant of arrest at may mga kaso. Sisiyasatin din ng Senado ang paggamit ng intelligence funds sa mga enforcement agency gaya ng Bureau of Immigration o BI, Philippine National Police o PNP at iba pa. Paliwanag ng mambabatas, bilyong-bilyon ang pondong inaaprubahan nila para sa intelligence ng mga ahensyang ito.
ngunit hindi pa rin nila nakukuha ang mga mahalagang impormasyon sa ilang malalaking personalidad habang ang iba ay nakakatakas pa ng bansa. Ang sabi sa akin, parang 2 weeks ahead, alam na nila na mayroong ganitong problema eh. Pero even kay Presidente, tinago nila eh. No? At alam, based sa, parang narinig ko sa Privilege Speech in Santa Risa na NBI pa ang nagsabi sa kanya. No? So, but yung information galing sa Bureau of Immigration. No? So, bakit hindi sinabi, kahit na hindi pa validated in information, ba't hindi sinabi sa Senado? No? Considering na meron tayong pending investigation. Kahit na sabihin nila na executive session, bakit hindi sinabi? Samantala, sinabi naman ni Senador Gatchalian na mananatili sa Senate Detention Facility si Sheila Guo pagkatapos ng hearing hanggang magsabi ito ng totoo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaking development para sa Department of the Interior and Local Government ang pagkakahuli kila Sheila Guo at Cassandra Ong sa Indonesia at maibalik dito sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Ben Hurabalos, susi ang dalawa upang makakuha ng impormasyon ang mga otoridad ukol sa kinaroroonan ni dismissed Mayor Alice Guo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ongoing operation po ito, and we'll assure you talagang ginagawa na lahat kung anong panguhuli po ang ginawa kay Sheila at kay Cassandra, yun din po ang kinakasa ngayon. Ginagawa na ng Department of the Interior and Local Government ang lahat upang matunton si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay DILG Secretary Ben Hurabalos, susi sina Sheila Ong at Cassandra Ong upang makakuha ng impormasyon ng mga otoridad ukol sa kinaroroonan ng dismissed mayor. Malaking bagay yon dahil masiyapano, of course, yung information na makukuha mo sa kanila. No? Ang importante rito ay hindi tayo titigil po rito. Tumanggi na sumagot ang kalihim sa tanong kung nasaan ba talaga ngayon si Guo. Ngunit sa isang panayam, sinabi ng Bureau of Immigration na nasa Indonesia pa rin ito, base na rin sa tracking ng kanilang counterpart doon. Wala rin umano itong pagtatangkang umalis o lumipat ng ibang bansa. Ayaw naman magbigay ng timeline si Secretary Abalos kung kailan nila mahuhuli ang napatalsik na alkalde. Ayon sa DILG Chief, magsilbi sana itong wake-up call para tingnan muling mabuti ang mga protocol na ipinatutupad sa mga private hangar at private plane. It could be in aid of legislation. Tignan ano bang protocols meron tayo ngayon, no? Kano kabilis ba dapat ito? Sino dapat iniimpormahan on the ground, no? Napaka-importante po nito. Number 2, with technology, are we well equipped? Yung ating mga cameras, yung mga private hangars, yung mga private planes. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ngayon ni Senator Risa Hontiveros na peke ang post na kumakalat ngayon sa social media kung saan makikitang kasama nito si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa Facebook post ng senador, sinabi nito na edited ang larawan at binigyang diin na wala siyang kaibigan na pekeng Pilipino. Ayon pa sa senadora, kanilang hahabulin ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng pekeng larawan. Sa iba pang balita, itinanggi ng House Quad Committee na overkill ang ipinataw na contempt orders laban sa mga witness o resource persons ng pagdinig. Cited in contempt si Atty. Harry Roque, dating presidential spokesperson bunsod ng pagsinungaling sa mga mambabata sa dahilan ng hindi nito pagdalo sa pagdinig ng komite. Samantala, pumalag naman ang House Quadcom sa akusasyong ang pagdinig na isinasagawa nila ay bahagi ng demolition job laban sa mga Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi kami overzealous, hindi rin overkill yon. Because if you try to look at the records of those that were detained, there were basis for their detention. Nakangiti habang nakataas ang kanang kamao ni Atty. Harry Roque, dating presidential spokesperson sa Duterte administration, matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee, Huwebes, August 22.
dahil ito sa umano'y pagsinungaling sa mga kongresista sa dahilan ng kanyang hindi pagdalo sa August 16 hearing ng Quadcom sa Bacolor, Pampanga. Humingi ng public apology ang abogado sa mga kongresista at iginiit na honest mistake ang kanyang nagawa dahil sa inakalang Huwebes ang hearing kung kailan may nakaschedule siyang daluhang pagdinig sa Regional Trial Court sa Maynila. Mamayang alas 9 ng gabi, inaasahang makakalabas na si Attorney Roque dito sa detention facility ng House of Representatives matapos ang 24-hour detention na ipinataw sa kanya bilang parusa matapos i-cite in contempt ng Quadcom. Ayon kay Roque, hindi makatarungan ang kanyang 24-hour detention at pag-abuso ito sa kapangyarihan. Dagdag pa nito, maliwanag na panggigipit ito dahil sa politika. Subalit ayon sa Quadcom, ipinatutupad lamang nila ang panuntunan ng Kamara. Is this in aid of legislation? The committee has the power to contempt. If we feel that a witness or a resource person tries to tell a lie or evade questions by not telling the truth or misbehave or insults the committee, then merong kaparusahan yan. Hindi yan dahil overzealous kami. Pumalag naman ang dalawang chairperson sa House Quadcom sa aligasyong demolition job ang pagdinig na isinasagawa nila laban sa kampo ng mga Duterte. Binuo ang Quadcom para alamin ang posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa Duterte's anti-drug war. And that's the reason why we are pursuing this, not because it is a political harassment or tinatawag nila na demolition. I don't want to be a part of any demolition job. Kasi nga, yung takbo naman namin, like ako, si Ace, kami naman may sarili-sarila kaming area eh. Hindi naman namin kailangan ng ganitong klase ng investigation eh. Sa totoo lang eh, because we are just protecting our yung aming mga area. Kung ang iako sa amin namumulitika kami. Sa ikalawang pagdinig ng Quadcom, idinawit ng isang person deprived of liberty o PDL si dating Pangulong Duterte na nagbigay umano ng order sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Samantala, nais ng mga kongresista na matukoy ang mas malaking personalidad na nasa likod ni Cassandra Ong. Si Ong ang negosyante na pinatawan din ng contempt ng Quadcom dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa illegal pogos. Ito rin ang dahilan kung bakit dapat makaharap si Ong sa House Quadcom. Sino yung taong behind her? There must be somebody much bigger than her na dapat nating malaman. Kasi yung criminal intent, yung mga nangyaring mga criminal element doon sa Pogo, sa Porac, hindi ko alam kung kakayanin yan yun. Ni Cassandra Leong, yung mga torture, pagpatay, pagputol ng mga ulo, yung pag-torture, hindi makakayanan ni Cassandra yon. Sino behind sa kanya? Sinasabing sangkot si Ong sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Department of the Interior and Local Government na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para hindi makalabas ng Pilipinas ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, base sa kanilang intelligence report, nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy at siniguro na hindi ito matutulad sa ginawang pagtakas ng dating mayor ng Banban na si Alice Guo. Ang intelligence report namin, nandito lang siya. Well, gagawin namin ang lahat para hindi maging parang Alice Guo ito. Muli naman binigyan diin ng DILG ang kahalagahan sa paghihigpit sa ating mga border at pagpapatupad ng striktong protocols. Si Kibuloy ay itinuturing ng pugante na nakaharap sa mga kasong sexual abuse, child abuse at human trafficking. Ilang pulis sa Davao Region ang nakatakdang i-deploy para umano sa anti-criminality campaign operations, kabilang na ang pagtugi sa wanted persons. Ang mga nasabing pulis ay nagmula umano sa Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte at Davao City.
Naka-standby na umano ang mga ito sa Police Regional Office Davao para sa kanilang assignment orders. Nilinaw naman ni PRO Davao spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, na regular movement lamang ito ng kanilang mga tauhan pero tumanggi siyang magbigay ng dagdag na impormasyon sa kung gaano karami ang mga pulis na ito. Samantala, sinabi naman ni PRO Davao Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na walang kinalaman ang dagdag na police deployment sa paghahanap kay religious leader Apollo Kibuloy at 4 na kapwa nito akusado sa mga kaso. Sa isang mensahe, sinabi ng general na wala pa silang natatanggap na utos hinggil sa pagsisilbi ng panibagong warrant kay Kibuloy. Noong August 9, huling nagsilbi ng alias warrant ang National Bureau of Investigation Davao sa Kingdom of Jesus Christ. Kilala ang Members Church of God International sa pagbibigay ng mga libreng medical, dental at legal services at iba pa. Kamakailan muling tumanggap ng pagkilala ang MCGI mula sa Philippine Army kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Civil Military Operations Regiment nito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. What if you have the popular support? What if you have the support of the public in doing these wars? Or what if you don't have that support? So that is the role ng civil military operations. Pangunahing misyon ng Armed Forces of the Philippines ay ang ipagtanggol ang bansa at protektahan ang mga mamamayan. Kaya kapag sinabing Army, karaniwang pumapasok sa isipan ay ang paghawak ng armas at pakikipaglaban upang maipabatid sa publiko na may higit pang tungkulin ang militar sa bayan. Binuo nila ang Civil Military Operations. Layunin nito na mapalakas ang ugnayan ng militar sa komunidad at makatuwang ang mga sibilyan sa pagsusulong ng kapayapaan at paglaban sa kasamaan. If there's no civil military operations, therefore, sino makikipag-usap sa tao? Sino makikipag-usap sa mga stakeholders, sa mga partners natin? Bilang pagbibigay pugay sa mga naging kapartner sa mga hadikain sa pamayanan, isang recognition ceremony ang isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng ika-18 taong pagkakatatag ng 11th Civil Military Operations Kaugnay Battalion, Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. Kasama sa mga ginawaran ng pagkilala ang Members Church of God International o MCGI. Una po sa lahat, lagi naman natin ang inuuna ay ang magpasalamat tayo dapat sa Panginoong Diyos. Ano mang bagay na dumarating, ipinagkakaloob, alaman naman natin na ito po ay mangyayari lamang kung kalooban ng Panginoon.
Ang MCGI ay kapartner ng sandataang lakas sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa mga lalawigan at liblib na lugar. Kabilang sa mga proyektong ito ay ang feeding program, libreng medical, dental, optical and legal mission sa mga sundalo at pamilya nito, at maging sa mga liblib na lugar na hindi agad naaabot ng serbisyong pang-medikal. Namamahagi rin ang MCGI ng mga assistive devices sa mga ilang benepisyaryo. Tinuturo sa atin ni Kuya Daniel na bawat pagkakataong kaloob at magagawa rin lang naman natin, hindi natin ito dapat mapalagpas. Kaya po itong ganitong mga pagkilala ay mag-uudyok po sa atin at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon para magnasa pa tayong makagawa ng mabuti, dahil nakikita naman natin talaga na hindi naman kayang tugunan ng iisang ahensya lamang ng gobyerno ang pangangailangan ng ating pamayanan. Nagpapasalamat naman ang Philippine Army sa suporta ng MCGI at pumaasang mas titibay pa ang pagkakapit-bisig para sa kapakanan ng taong bayan. To the MCGI family, to the MCGI group, please continue helping our Philippine Army, particularly the Civil Military Operations component ng Army, lalong-lalo na rito sa Metro Manila, the 11th CMO Battalion. Thank you very much for your support, for your continued support. Rest assured that we will always be here for you also. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpirmadong dayuhan ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Go na si Sheila Go. Ito ay ayon sa isinagawang pagsiyasat ng National Bureau of Investigation. Inireklamo rin ng NBI sa paglabag sa Passport Act si Go at obstruction of justice naman si Cassandra Leong. Samantala, ayaw namang kumpirmahin ng mga otoridad kung nasa Indonesia pa ba ang dating alkalde. Ito ang balita ni Dante Amento. Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Xiang Mir and Sheila El Guo are one and the same person. Nagsagawa ng comparative fingerprints analysis ang National Bureau of Investigation o NBI kay Sheila Go, ang kapatid ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ay matapos i-turn over sa kanila mula sa Bureau of Immigration kagabi. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, lumalabas na si Sheila Go at ang Chinese national na si Xiang Mir ay isang tao lamang. We can conclude na si Sheila El Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. Kaugnay nito, inireklamo ng NBI ng paglabag sa Philippine Passport Act si Go dahil sa misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang passport na siya ay Pilipino. Dagdag pa ng NBI, may hawak din itong Chinese passport. Bagamat ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang record, Philippine passport ang ginagamit nito. Ang negosyanteng si Cassandra Leong naman na kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, inireklamo rin ng NBI ng obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Tumanggi pa ang NBI maging ang Department of Justice o DOJ na idetalye kung bakit may obstruction of justice na kasama sa reklamo kay Ong. I believe it is best that the respondents in the cases know before the public. So if we may reserve those types of questions for after the inquest. Mananatili ang mga ito sa kustudiya ng NBI pero dadalhin at ihaharap sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. Samantala, patuloy ang investigasyon ng NBI at Immigration sa issue kung papaano nakalabas ng bansa si dismissed Mayor Alice Go. Inaalam ng mga otoridad kung sino-sino pa ang mga posibleng kasabuan. Ayon sa BI, lahat ay ginagawa nila para mapabalik sa bansa ang dating alkalde. We are backtracking yung pinagdaanan nila going outside of the country. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, sinisiguro nilang hindi sila mapapahiya sa kanilang investigasyon at mananagot ang dapat managot. We are taking the President's directive very seriously. This is something that is of national significance. We understand how important this is to the country, to the President, and to actually the international community. Samantala, ayon namang kumpirmahin ng Immigration at NBI kung nasa Indonesia pa si dating Mayor Go.
Batay sa impormasyon mula sa Presidential Anti-Organized Commission o PAO, unang nagtungo sa Denpasar, Indonesia pagkatapos ay sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nakunan siya ng larawan at pumunta ng Singapore at muling bumalik ng Batam sa Indonesia. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaabot na sa mahigit 161,000 liters ng langis ang nahigop sa nagpapatuloy na recovery operations sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, kabuang 161,612 liters na ng langis ang nasipsip ng inarkilang Salvor Company mula sa mga tangke ng Terra Nova mula nang simula ng full-scale siphoning operations noong August 19. Patuloy ring nagsasagawa ng drone aerial surveillance at water cannon operations ang BRP Sindangan ng PCG para maagapan ang posibleng pagtagas ng langis sa gitna ng operasyon. Samantala, inulat rin ng PCG na nagpapatuloy na rin ang recovery operations sa iba pang lumubog na motor tanker Jason Bradley sa Bataan. Tinatapalan na ang mga butas at air vents ng barko upang lubusan na itong may angat sa tubig. Ang sumadsad namang MV Mirola 1 sa Mariveles, Bataan ay dinala na sa isang shipyard para sa retrofitting at repair works. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng pagtutulungan ng national government at mga lokal na pamahalaan. May pakiusap naman si Pangulong Marcos ukol sa pagtugon sa problema sa basura. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Local chief executives must work harder to utilize environmentally sound methods and waste minimization measures to protect public health and, of course, our environment. Solusyon ng mabuti ang problema sa basura. Ito ang isa sa binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2024 Local Governance Summit. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking problema kung papaano lilinisin ang mga tambak-tambak na basura na iniwan ng mga pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. This has always been a problem for our urban communities especially, where how do we get rid of the tons of waste that accumulate and to not leave them in the environment and to remove them from the exposure to people in their day-to-day lives. And that is something that we really have to look into and finally come to a solution to that problem. Hinimok din ni PBBM ang mga local government unit na pangunahan ang agresibong kampanya para sa kalusugan at maiwasan ang mga sakit tulad ng Mpox. Partikular na rito ang pagpapaalala na iwasan ang paglusong sa baha upang hindi magkaroon ng sakit na leptospirosis. So I urge you all to lead aggressive information dissemination campaign to promote a healthy lifestyle and prevent diseases, such as a campaign to remind our people, especially children, against swimming in flood waters and to practice personal hygiene to mitigate the spread of leptospirosis, Mpox, and any other illnesses. Inihalimbawa naman ng Pangulo ang tungkol sa kalinisan program ng Department of the Interior and Local Government na nagsusulong ng tamang pagtatapon ng basura para matiyak ang kalinisan, kalusugan at ligtas na kapaligiran. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natagpuan na ang mga labi ng British tech entrepreneur na si Mike Lynch mula sa lumubog na yate sa Sicily, Italy. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa nawawala nitong anak na babae. 6 na labi na ang na-recover mula sa lumubog na luxury yacht. Sa 22 passengers na lulan sa vessel, 15 ang nakaligtas, kabilang na ang 1 taong gulang na bata at asawa ni Lynch. Nasa seabed sa ilalim o sa lalim na 164 feet ang lumubog na yate at limitado ang operasyon ng mga rescue divers sa 12-minute underwater ships.
Naging makasaysayang gabi ang pagtanggap ni Vice President Kamala Harris ng nominasyon bilang standard bearer ng kanyang partido. Binigyan diin niya na ang kanyang kampanya at para sa pagkakaisa, seguridad at hustisya para sa lahat. Hinikayat din ito na kalimutan na at mag-move on mula sa magulong nakaraang panunungkulan ni dating US President Donald Trump. Ito ang balita ni Noel Poliarco. I accept your nomination to be President of the United States of America. Isang makasaysayang gabi ang opisyal na pagtanggap ni US Vice President Kamala Harris ng nominasyon sa pagkapangulo para sa Democratic Party. Si Harris ang unang Asian at Black female na nanguna sa isang major US party. Sa kanyang acceptance speech, ipinangako niyang ipagtatanggol ang core principles ng Amerika gaya ng rule of law at ang peaceful transfer of power. Nanindigan ng US Vice President na magiging pangulo ito para sa lahat ng Amerikano, anuman ang partido, lahi o kasarian. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. Naging sentro sa kampanya ni Harris ang salitang joy o ang ligaya sa paglilingkod sa publiko na aniya ay plano niyang ibahagi sa lahat ng mamamayan. Nagbabala ang Democratic nominee sa posibleng gawin ng katunggali nito sa oras na makabalik sa White House. Aniya, hayag ang mga plano ng dating Pangulo gaya ng paghihiganti sa mga political enemies at paggamit ng kapangyarihan sa sariling interes. Just imagine Donald Trump with no guardrails and how he would use the immense powers of the presidency of the United States. Paulit-ulit nitong hinikayat ang mga botante na huwag hayaang bumalik sa nakaraan ang aniyay kaguluhan at kawalang pag-asa, kundi magpatuloy sa panibagong pag-asa para sa bansa. Wala nang 100 araw bago ang November 5 national election sa US. Ayon sa Harris campaign, hindi dapat maging kampante ang mga taga-suporta nito at dapat na kumilos upang hikayatin ng mga independent voters na suportahan ang Democrat candidate, lalo't patuloy na dikit ang laban sa pagitan ni Harris at Trump, lalo na sa mga battleground states. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong bulkan ang nag-alburuto sa Reykjanes Peninsula sa southwestern Iceland at nagbuga ng lava. Pang-anim na volcanic eruption na ito sa rehiyon mula buwan ng Disyembre. Kinailangan namang ilikas ang mga residente sa malapit na fishing village ng Grindavik. Walang naitalang volcanic eruption sa loob ng 8 siglo ang Reykjanes Peninsula hanggang noong March 2021 eruption. Natagpuan sa Botswana ang pangalawang pinakamalaking diamond sa mundo. Natuklasan ang tinatayang 2,492 carat stone sa isang minahang pagmamay-ari ng Canadian firm Lucara Diamonds sa Botswana. Ayon sa pamahalaan ng bansa, ito ang pinakamalaking diamond na natuklasan sa Southern African state. Isa ang Botswana sa pinakamalaking producer ng diamonds sa mundo. Napapayagan ng Department of Migrant Workers na sumampas sa barkong MT Soyunion ang Filipino sailors kung maglalayag sa ruta ng warlike zones. Kasunod ito ng insidente ng pag-atake ng Houthi rebels sa nasabing barko kung saan nakasakay ang 23 tripulanteng Pinoy na na-rescue ng mga otoridad. Samantala nanawagan naman ang Department of Foreign Affairs sa Pinoy seamen na tanggihan ang Red Sea route kung hindi naman matindi ang pangangailangan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Remember our rule that based on our department order that once a ship has been attacked, then henceforth that particular principal will know, the ship owner will no longer be
allowed to board any Filipino seafarers on any of its voyages that navigate through the Red Sea and the Gulf of Aden. Ipagbabawal ng Department of Migrant Workers sa Filipino seaman ang pagsampa sa barkong MT Sunion kung kasama sa ruta nito ang warlike zones gaya ng Gulf of Aden at Red Sea. Ayon sa DMW, isasama na nila ang MT Sunion sa listahan ng mga barko at kumpanyang hindi pwedeng sakyan ng mga tripulanting Pinoy dahil sa pang-aatake ng Houthi rebels sa mga nasabing lugar. We have added, of course, more ship owners, principal, the list of those who are so prohibited aside from this current case. So we have a number of ship owners already whom we have prohibited to proceed in terms of boarding Filipino seafarers navigating the Red Sea and the Gulf of Aden routes. Ngunit paglilinaw ng DMW, maaari pa rin namang mag-empleyo ng Filipino seaman ang nasabing ship company basta dadaan ito sa ibang ruta. Ayon sa DMW, posible kasing atakihin ulit ang barkong ito dahil sa nagpapatuloy na conflict sa lugar. We also should be regulating for the better safety and protection of our seafarers. Kaya nga meron tayong selective prohibition approach, which is hindi na pwede yung nagkaroon na ng significant threat or attack kasi there's a strong likelihood na given the nature of the conflict that there will be a reason behind a particular principal or ship owner being attacked. And the likelihood that it may happen again. Pangsyam na ang MV Sunion sa mga barkong inatake ng Houthi rebels kung saan kasama sa mga naapektuhan ng mga Pilipinong tripulante. Kasama sa mga nilusob noon ang cargo ship Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tutor. Noong buwan ng Abril, naglabas ang DMW ng kautusan na nagbabawal sa mga Pilipino na sumakay sa cargo at cruise ship na dumadaan sa warlike zones. Dahil dito, marami sa mga barko ang nag-divert na ng kanilang ruta. We need to mention the number one rule is to divert. And indeed, more than 50% of ships already have so diverted. By our count, it's around 60 up to 70% have diverted. Hindi na dumadaan doon. Pero meron pa nga rin nga talaga, as I mentioned, who choose to exercise the freedom to navigate. Samantala, paalala naman ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong tripulante na mapanganib ang pagdaan sa Red Sea dahil sa tumataas na tensyon doon. Sa isang pahayag, hinikayat ng DFA ang Pinoy seaman na gamitin ang kanilang right to refuse sailing upang makaiwas sila sa kapahamakan. Mas makabubuti nila na iwasan muna ang Red Sea region kung hindi naman matindi ang kanilang pangangailangan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabilis na pagtaba ng mukha o moon face, mabagal na paghilom ng sugat at mataas na presyon ng dugo. Ilan lamang ito sa sintomas ng Cushing syndrome. Ano nga ba ang kondisyong ito at paano nito naaapektuhan ang ating kalusugan? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang cortisol na natural na sa ating katawan ay isang steroid hormone o kilala rin bilang stress hormone. Ito ay esensyal na kailangan upang mapanatiling nasa maayos na level ang ating blood pressure, pagbalanse sa sodium ng ating katawan at nakakatulong rin ito upang ang ating mga kinakain ay matransform bilang enerhiya. Ngunit ang lahat ng sobra ay masama. Ganon din ang level ng cortisol sa ating katawan na maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon. Cortisol is one of the fight or flight hormones. No? The other fight or flight hormones are your catecholamines. No? So it is really needed by the body, but if it in excess, it can cause damage. Ayon kay Dr. Gia Wasmer, isang endocrinologist sa Makati Medical Center, ang pinakamadalas na nagkakaroon ng sakit na ito ay ang mga kababaihang nasa edad 40 at 50 taong gulang. Usually in the 40s, 50s, and it's definitely more common among females than males.
So it's like 3 out of 1 female, higher incidence compared to the male. Dagdag pa ni Dr. Wasmer, kung ito ay hindi maaagapan, maaaring magresulta sa seryosong komplikasyon. It can cause yung permanent na complications, no? Gaya ng, let's say, heart failure. Kasi sa taas ng blood pressure, pwedeng magkaroon ng lumaki yung puso and then ma-affect yung coronary arteries din, magkaroon ng coronary artery disease, heart attack, no? So aside from heart failure, pwede rin mag-stroke, pwede mag-bleed yung sa utak, no? And yun yung complication na hindi mo na mare-reverse, no? Kaya pinapaalala ng espesyalista, para maiwasan ang mga komplikasyon, isang mensahe ang kanyang nais iparating sa publiko. Siguro yung ano ka lang kung napag-usapan natin yung features, no? Kung may napapansin kayong features na ganon, ang first thing to do is to visit your endocrinologist, no? To see kung yun ba yung iniisip mo na Cushing's syndrome, no? At para sa iba pang impormasyon ukol sa Cushing syndrome, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang 58 anyos na lalaki sa Butuan City na nahihirapang huminga. Kaagad itong nilapatan ng first aid ng grupo at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Isang tawag mula sa kamag-anak ng isang lalaki na nahihirapang huminga ang natanggap ng UNTV News and Rescue pasado alas 9 kagabi. Humihingi ito ng tulong para sa kanyang kapatid na hirap sa paghinga na naka-check-in sa isang hotel upang madala ito sa ospital. Agad naman nagtungo ang UNTV News and Rescue Team sa kinaroroonan ng biktima sa Barangay New Society Village, Butuan City. Gavino, 58 anyos, isang bakasyonista sa Butuan City. Naabutan ng rescue team si Mang Edgardo na nakaupo na sa isang upuan sa labas ng kanyang kwarto kasama ang ilang staff ng hotel na umaasist sa kanya. Agad namang sinuri ng grupo ang vital signs nito at binigyan ng paunang lunas. BP, paratos. Kailan tagong paratos ni Peter? Yeah, okay na? Okay na ya? 140 over 100. Hala? 140 over 100. Okay. Napag-alaman ng team na may chronic obstructive pulmonary disease o COPD si Gavino, kaya agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagamat inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa PITX para sa long weekend, mabilis naman silang nakakabiyahe ngayon at walang mga biyahe ng provincial bus ang fully booked. Pero nagkakaroon ng delay sa ilang bus na biyahe ng Bicol. Mula sa PITX, ito ang balita ni JP Nunez. Live. JP, kumusta ang sitwasyon ng mga pasahero ngayon dyan sa PITX? Monica, ngayong hapon nagsimula ng dumami yung mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Pero sa kabila niyan, ayon sa management ng PITX, wala namang biyahe ngayon ng mga provincial bus ang fully booked. Nag-uuwian na sa probinsya ang ilang mga biyahero na sasamantalahin ang long weekend. Sila Lane De Guzman na isang call center agent, uuwian niya ng Pangasinan para makasama ang pamilya sa long weekend. Ayon sa kanya, pagdating niya ng PITX, mabilis naman siyang nakabili ng ticket ng bus dahil walang masyadong pila ng mga pasahero. Mabilis lang din yung pagbili ko ng ticket. Actually, kakarating ko lang po eh. Nung pagkapunta ko po dito sa PITX, dire-diretso lang din naman po kasi nung wala naman pong pila dun sa booth na pinilahan ko, bali parang isa, tas ako na agad.
Si Geraldine Sibal naman, papunta ng Bicol kasama ang kanyang mga kamag-anak. Pagpuntaan niya sa terminal ay mabilis din silang nakabili ng ticket kahit walk-in lang. Nasa 3 lang anya ang nakapila sa ticketing booth kanina. Pero sa gate mismo para makasakay ng bus ay doon na sila naghintay ng nasa 2 oras. Bali pagpila namin, di naman siya ganun karami yung tao dun sa pilang. Pero dito sa naghihintay, madami na rin yung tao. Ayon sa management ng PITX, nagkakaroon ng delay sa turnaround ng ilang mga bus gaya sa Bicol dahil sa mabigat na traffic sa mga expressway. Gayon din naman o gayon man, hindi nila magkukulang ang mga bus dahil meron namang dagdag na bus sa ngayon. Hindi na rin nila kakailanganin ang special permit na ibinibigay sa mga bus gaya sa mga regular na holiday season. Nag-supply tayo ng bus, specifically for Calabarzon areas. Dito sa terminal, mas marami ngayon ang presensya ng mga pulis para doon sa pagpapanatili ng seguridad at upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Tumutulong din sila sa pag-a-assist ng mga pasahero sa paghahanap ng ticketing booth at yung gate na lalabasan para sa sasakyang mga bus. Monica, ngayong gabi nga inaasahan na dadagsa pa yung mga biyahero na sasamantalahin yung long weekend. Yung iba kasi sa kanila ay maaaring may pasok pa kanina. At inaasahan nga na sa buong araw na ito hanggang mamayang gabi ay aabot ng nasa 170,000 yung maitatalang foot traffic dito sa PITX. Mas mababa yan ng konti doon sa naitalang 100 o higit 190,000 na foot traffic kahapon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Sa August 31 pa sisimulan ang pagmumulta sa mga motoristang walang radio frequency ID at hindi sapat ang load na daraan sa expressways. Kaya ngayong long weekend, sinamantala ng ilan ang bakasyon para magpakabit nito. Ang problema, sumabay ito sa bulto ng mga sasakyang pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong araw. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mainit ngayon, sobrang hassle. Then ngayon dahil naglabas sila ng memo, so halos lahat ng pupuntahan mo na magpapa-install, lahat yung pila sobra-sobra. Mahaba ang pila ng mga motorista sa mga toll plaza ngayong araw. Sa pagtaya ng NLEX Management, aabot sa 300,000 ang inaasahang sasakyan na maglalakbay ngayong long weekend simula August 23 hanggang August 26 araw ng Lunes. Ang mahabang pila ng mga sasakyan sa toll lanes, sinabayan ng mahaba ring linya ng mga humahabol para naman magpalagay ng RFID sticker. Ayon kay John Bautista, dati ayaw niyang magpa-install ng RFID dahil sa iba't ibang issue ukol dito. Pero dahil papunta sila ng Baguio City para magbakasyon, napilitan siyang magpalagay para hindi na maabala pa. Kasi minsan naglo-load ka, tapos hindi basta-basta pumapasok, hindi kumakagat. So kung regarding doon, dapat munang ayusin nila talaga lahat bago i-implement na hindi ka makakapasok ng expressway pag walang RFID. Magtitiis ka. Kaya medyo nakabuti din kung papansinin mo yung mga mangyayari. Sobrang hassle talaga, sir, kapag walang RFID. Kesa naman po pumila ng mahaba. Mas okay talaga na mag-apply na lang ng RFID. Sa kabila ng pagdagsa ng mga sasakyan, nakahanda naman ang mga customer service personnel ng NLEX para umasiste sa mga motorista na magkakaproblema dito sa NLEX. Maraming nagpapakabit ng RFID at tama po yun kasi ang ating advice sa ating motorista ay kailangan magpakabit na talaga sila ng RFID. At kung may RFID naman na, siguraduhin lang na may sapat na load ng kanilang RFID. Dahilan naman ng iba, tapos silang magmulta kung walang RFID gaya ng nalalapit na ipatupad na direktiba ng Toll Regulatory Board na magsisimula sa August 31. Malaking bagay din nila ang 500 hanggang 5,000 multa na pwedeng gamitin pa nila sa pagkarga ng gasolina. Para siyempre sa multa, magkano?
First fine, hindi ko lang magkano, 1,000 yata. Second, mas may third, mataas ang pataas eh. Kesa magmulta eh, panggasolina rin yun. Abala din po pagka, kunyari wala kang load, tapos pagdating mo doon, tapos mayroon pang penalty kasi, di ba? Siyempre, malaki din yung multa na pinapatupad kasi nila eh. Para sa akin po, sumunod na lang po tayo kung anong pinanukala ng gobyerno ukol sa regulasyon dito sa atin sa mga expressways. Yan. Para wala na rin pong abala. Pagdaan po natin, dire-diretso lang. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, sa ngayon kontrolado pa naman nila ang sitwasyon ng Balintawak, San Fernando at Tarlac Toll Plazas. Susunod naman nilang paghahandaan ay ang pagbalik naman ng mga motorista mula sa bakasyon at pauwi sa Metro Manila. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 1,000 pasahero ang nadagdag sa mga paalis sa Batangas Port simula kaninang tanghali ngayong simula na ang bakasyon. Ayon sa Batangas Port Authority, bukas pa nila inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero patungo sa Mindoro at Romblon. Mula sa Batangas Port, ito ang balita ni Lynette Bahe, live. Magandang gabi, Lynette. May sapat bang biyahe ang mga barko dyan sa Batangas Port para sa mga posibleng umabol ngayong araw at bukas? May sapat pang biyahe ang mga barko dito sa Pantalan papuntang Calapan dahil ito ay 24/7 na may biyahe. Sakaling may gusto pang humabol ngayong araw at bukas sa long weekend. Ang papuntang Puerto Galera at Romblon, may biyahe sila everyday kaya lang ay hanggang alas 4 lamang ng hapon. Sa kabila ng dumadating na mga pasahero, nananatiling maluwag ang sitwasyon sa Batangas Port ngayong araw. Ayon kay Joselito Sino Cruz, Batangas Port Authority Manager, ang daily average ng foot traffic dito sa Pantalan ay nasa 6,000. Ang daily average na foot traffic dito sa Batangas Port ay 6,000. So kahapon nag 7,000 plus na. Kagabi nadagdagan lamang ng 1,000 ang bilang ng mga pasahero na nagresulta sa 32% pagtaas sa simula ng long weekend. Sa ngayon masasabi natin na hindi normal nag-increase siya ng more or less 32%. Kahapon, ngayon mukhang masigit pa sa 30% pa may increase. As of 10 a.m. ngayong araw, nasa 7,000 mahigit pa lang ang dumadating na pasahero at inaasahan nila ang dagsa ng 10,000 hanggang 12,000 ngayong araw. Bukas naman tinatayang aabot sa 12,000 hanggang 15,000 ang mga pasaherong dadating. Samantala, isang pamilya naman na mula sa Taguig ang masayang magbabakasyon dahil sinamantala nila ang long weekend. Pero mangyari yung 4 days na consecutive na walang pasok, walang trabaho. Siyempre, masaya. Siyempre, pagkakataon na ito na makasama ang pamilya sa bakasyon. Tungkol naman sa seguridad, maraming level of security ang nakalatag dito sa Batangas Port mula pa lang sa pagpasok sa labas ng gate hanggang dito sa loob ng passenger terminal building hanggang sa dumating papuntang departure. Kaya nananawagan ng mga otoridad na huwag nang dalhin ng mga ipinagbabawal at mayroon pa ring security measures na ipinatutupad. Patuloy ang kanilang pagmamanman sa sitwasyon upang masiguro ang maayos na operasyon sa Pantalan. At yun, hindi naman ganun kadami ang mga pasahero dito sa Pantalan at inaasahan nga nila ang dami ng pasahero bukas, araw ng Sabado. Sinabi nga kanina ni Batangas Port Authority Manager Joselito Sino Cruz na hindi expected itong holiday ngayong araw dahil inilipat nga ito na dapat ay noong Wednesday. At yan muna ang update mula dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat. Lynette Bahe, nagulat ang live mula sa Batangas Port. Isa ka ba sa mga hahabol sa pagbiyahe para samantalahin ang long weekend at makapag-unwind? Kahit na excited, maganda pa rin kung
makapaghanda at nasa tamang kondisyon bago bumiyahe at hindi lamang basta sasabak sa kalsada. Narito ang ilang safety tips at mga dapat ihanda para iwas sa sakuna. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Mas mahalagang mayroon tayong first aid kit sa ating mga sasakyan. Kung sakali man magkaroon ng emergency, ay meron tayong magagamit para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating sarili. Inaasahan ang pagdagsa pa rin ng mga babiyahe ngayong unang araw ng long weekend pauwi ng probinsya para samantalahin ang mahabang bakasyon at makasama ang pamilya. Kadalasan nagiging matrapik ang mga highway at siksikan ng mga tao sa mga transport station, kaya't posible ang pagkahilo at pagkakaroon ng mga injury. Sa mga ganitong pagkakataon, bentahe kung nakahanda sa anumang sakuna at emergency situation. Kung tayo ay babiyahe at kasama rin natin ang ating pamilya, mas magandang may dala po tayong mga medication. Pwedeng sa sakit ng ulo, pwede sa hilo, pwede rin sa mga allergy, o kung mayroon man tayong specific na gamot na iniinom, mas magandang may dala po tayong extra na nakalagay po sa ating first aid kit. Kabilang sa mga dapat laman ng first aid kits, ang mga gamit sa pampaampat ng pagdurugo kapag nagkasugat gaya ng gasa at bandages, at mga gamit pang splint kung magkapilay o bali. Maganda rin kung may dalang sanitizer at insect repellents. Ilagay ang first aid kit sa isang bag na secure at matibay at ilagay ito sa lugar ng sasakyan na madaling makuha in times of emergency. Kung magdadala ng sasakyan, kailangan na na-check muna at natiyak na nasa kondisyon ang tinatawag na blow baguettes bago bumiyahe. Brakes o preno ng sasakyan, lights o ilaw, oil o langis, water o tubig, at battery ng makina, air o hangin ng mga gulong, gasoline. Mas maganda kung naka-full tank na bago umalis, engine o makina, tires o mga gulong ng sasakyan. Huwag isapalaran kung may kailangan ng palitan. At self o sarili, dapat ang driver ay physically fit, hindi inaantok at hindi lasing para maging ligtas sa biyahe. Laging tandaan na hindi natin alam kung kailan darating ang emergency, kaya't mas mahalagang laging handa upang maging ligtas sa sakuna. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ba ang itinerary mo ngayong long weekend para mag-relax at unwind? Dahil kung hindi pa, sama-sama nating alamin ang ilang lugar sa Cebu na pwedeng pasyalan para mag-relax at unwind away from busy city life. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Hanap mo ay white sand beaches, diving destination, at nagagandahang tanawin. Cebu is one of the perfect places to be. Kaya hindi nakapagtataka na isa ang probinsya ng Cebu sa mga dinadayo ng local at foreign tourists kung magbabakasyon. Island hopping, bisitahin at mamangha sa ganda ng Mualboal. Maaaring puntahan dito ang Pescador Island, kung saan makikita ang iba't ibang makukulay na coral reefs. At ang sikat na Panagsama Beach na makikita ang famous Sardine Run. Approximately nasa 2 hanggang 3,000 piso ang budget ng island hopping package para sa 10 tao. Pero kung mas bet mo ang mamasyal lang at i-enjoy ang oras away from the hustle and bustle of city life, may ilang tourist attractions sa Cebu City na babagay sa ganyang trip. Ang Temple of Leia sa Barangay Busay, Cebu City. Ang pasyalang ito ay itinayo bilang simbolo ng isang pagmamahalan. At ang architectural style nito ay talaga namang kamangha-mangha at Instagram-worthy. Kaya naging instant click ito sa mga tao nang opisyal itong binuksan para sa publiko. Isa pa ang picture-perfect na lugar na matatagpuan din sa parehong barangay ay ang Terrazas de Flores. Sasalubong sa iyo rito ang higit 120 species na makukulay na mga bulaklak at halaman. Mas marami pang magagandang pasyalan na pwedeng bisitahin dito sa Cebu, pero laging tandaan maging responsabling turista at tulong-tulong tayong mapanatiling malinis at maganda ang ating mga likas na yaman. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dinala ng GSIS Furies ang kanilang ika-4 na sunod na panalo matapos magwagi kontra sa Judiciary Magis. Habang umakyat naman ng 2 pwesto sa standings ang Ombudsman Graftbusters dahil sa kanilang panalo laban sa DOJ Beacons. Ito ang balita ni Bernard Danis. Nanatiling hindi nagpapatinag sa ikatlong pwesto ng UNTV Cup Executive Face-Off ang GSIS Furies. Itinumba ng GSIS ang Judiciary Magis sa kanilang mainit na bakbakan na nagtapos sa score na 76-58. Nanguna sa opensa ng GSIS sina Homer Garcia na humakot ng 15 points, 16 rebounds, 5 assists at 4 na steals. At si Tristan Hernandez na kumamada naman ng 13 points, 2 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Unang nagpapasalamat kami sa panalong binigay din sa amin. Yung momentum na nakuha namin, galing kami sa 3 panalo, syempre, saka sa suporta ng mga teammates ko rin at ng coaches namin and then yung management. Hopefully po, mapagpatuloy po namin yung winning streak namin. Kailangan po every win po counts dito sa tournament na to. Kailangan po namin makuha yung top 2 sana, makuha namin. Kasi advantage na maka-twice to beat po kami. Thank you sa effort ng mga coaches namin kasi last game is scout nila kung paano maglaro si Judiciary. So, in-apply lang namin kung ano yung mga tinuro nila para mapaghandaan namin si Judiciary. Dahil sa panalo, may 4-1 win-loss record na ang GSIS. Kinakailangan pang maipanalo ng Furies ang 3 sa huling 4 nilang laban para lumaki ang chance sa ticket sa next round kung saan ang top 4 ang matitira. Habang ang Judiciary naman ay nabaon sa ika-8 pwesto na may 1 panalo at 3 talo. Epektibo naman ang inihandang game plan ng Ombudsman Graftbusters laban sa DOJ Beacons. Ipinamalas ng Graftbusters na pursigido sila na makapasok sa Final Four. First quarter pa lamang, dinaan na sa mabilis na opensa ng Ombudsman ang DOJ, with Attorney Ian Mateo scoring half of the 16 points for Graftbusters kontra sa 8 points lamang ng Beacons. Second frame, nagkumahog sa paghahabol ng DOJ sa pangunguna ni Attorney Chester Natividad at Attorney Nonilon Tagalikod, scoring 6 point each para agawin ang abante, 27-28. Third kanto, kumayod ng 25 points ang Ombudsman at nalimitahan lamang sa 11 puntos ang DOJ sa quarter na ito. Kaya naman lumobos sa 13 points ang abante ng Ombudsman, 52-39. Last quarter, sinika pa na makahabol ng DOJ pero hindi na sila pinayagang makadikit pa ng Ombudsman at nagtapos ang ball game sa final score na 70-62. Best player of the game sina Attorney Ian Mateo na kumamada ng 15 points, 7 boards, 5 dimes at 4 steals. At si Attorney Arman Sanchez na tumikada ng 16 points at 8 rebounds. Ang instruction ni coach sa amin is to bilisan namin yung offense kasi ang observation ng coaching staff namin is naman kami sa speed sa kanila, and yun yung pinractice namin right after ng game namin nung Sunday. Nag-practice talaga kami ng mga fast break namin. Yung usapan namin na sa team is we need to win this game para maka-content kami dun sa top 4. So, binuhos talaga namin lahat para sa game na to, para manalo. Pinagplanuhan namin ng DOJ kasi tingin namin we felt na we can beat them. And meron kaming chance kung sakaling mamanalo pa kami throughout. So ginawa lang namin, nagplano lang kami, and then tinignan lang namin yung advantage namin, which is yung running transition game namin. So nag-ano lang kami doon, nag-concentrate lang kami doon. Dahil sa panalo, umakyat ng 2 pwesto sa standings ang Ombudsman Graftbusters at nasa ika-6 ng spot. Samantala, nagwagi naman ang Comelec Fast Trackers kontra sa DFA Diplomats via forfeiture. Ito'y dahil hindi nakarating ang team members ng DFA dahil nakikipagluksa sa pagpanaw ng isa nilang player na si Assistant Secretary Rally Tejada.
Ang buong UNTV ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa mga kamag-anak, kaibigan at nagmamahal kay Asik Rally Tejada. Ang kanyang puso sa paglilingkod sa bayan at palakasan para makatulong sa nangangailangan ay hindi malilimutan. Burner Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sabi nga ni Kuya Daniel Razon, if we want to play like a champion, we should think and train like a champion. Kaya abangan ngayong linggo sa special episode ng Manibela ang ipinamalas na tibay ng loob at husay ng ating mga lady rider na kumasa sa Manibela Challenge. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Go, 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 go! Some girls are hesitant to ride because mabigat yung bike or hindi nila kaya. So, with that drop ng bike during the slideshow, sabi ko, inisip ko, papakita ko sa lahat ng mga girls out there who wants to ride the bike na kahit na tumumba ka, kaya mong buhatin, kaya mo i-handle yung bike, kaya mo. With proper techniques and skills, napatunayan ni Maria Chua na kaya rin ng Lady Riders ang Manibela Challenge. Sinong mag-aakalang ang napapanood niyong nagpapatalon ng motorsiklo ay ang pinakabatang Lady Rider na siyang naging second placer sa Manibela Challenge Season 1. And parang it fuels me adrenaline pag nagmamotor ako. Whatever yung the men can do, women can do also, and never underestimate your strength even if you're a girl. At bilang official venue ng Manibela Challenge Season 1, napatunayan din ang pagiging equipped ng medical facility, laboratory at ambulance ng KDR Adventure Camp nang may isang lady rider na nagtamo ng minor injury. Naglagay na kami ng splint kasi nung in-x-ray siya, may dislocation or nalihis yung sa buto niya. Pero itong mga cases naman, mga minor case naman, and it could be managed through the orthopedic surgeon or doctor. And refer naman natin siya sa consultant natin dito at the same time sa in-house doctor natin. Kaakibat nga ng hamon na ito ay para masukat ang kaalaman at kasanayan ng ating mga riders on the road. Kaya sakaling matumba man tayo, ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon. Tulad ni Tasha na hindi akalaing siya ang tatanghaling champion ng Manibela Challenge Female Individual Category. Hindi ko inaasahan so binigay ko lang yung best ko at saka lahat ng natutunan ko sa pagpa-practice. In-adapt ko lang during the race. So thanks God naman, nakuha ko naman yung best time sa lahat ng lady riders. Kaya be inspired with our empowered lady riders this Sunday sa Manibela, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkaalaman po, mga bansa na may pinakamabilis na internet as of June 2024. Ano-ano kaya? Sa kasalukuyan, ang Singapore ang may pinakamabilis na internet speed sa buong mundo kapag fixed broadband internet ang pag-uusapan. Kilala ang bansa sa kanilang world-class na fiber optic infrastructure na nagbibigay ng average download speeds na umaabot sa mahigit 200 Mbps. Bilis. Bukod po sa Singapore, mabilis din ang broadband internet speed sa mga bansang gaya ng Hong Kong, United Arab Emirates at South Korea. Pagdating naman po sa mobile internet, ang bansang Qatar ang may pinakamabilis, umaabot po ng 335 Mbps. Pangalawa ang United Arab Emirates na may 323 Mbps. Pero bakit may mga nagsasabi na ang NASA o yung National Aeronautics and Space Administration ang may pinakamabilis na internet? Tama po kayo, may isang aspeto na naiiba kapag pinag-uusapan ang pinakamabilis na internet.
Ang NASA ay may access po sa ESNet o Energy Sciences Network na ginagamit para sa mga high-speed data transfer sa pagitan ng mga research institutions. Ang bilis po ng ESNet ay maaaring umabot ng 100 gigabits per second o higit pa, na mas mabilis kumpara sa karaniwang internet speeds na ginagamit po ng publiko. Kaya, bagamat may mga bansa tulad ng Singapore na pinakamabilis na internet para sa pangkalahatan ng publiko, ang NASA naman ang may pinakamabilis na internet sa mundo para sa kanilang mga partikular na pangangailangan gaya po ng research at science. Kayo po, kamusta po ang internet connection nyo? Ayan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Meron po tayong nagkomentaryo hinggil sa problema sa basura. Sabi po ni Melski, dapat magkaroon ng garbage incineration o incinerator facility tulad po sa Singapore, convertible sa energy, clean air, fertilizer at construction material yung mga basura. Very good yun. Sabi naman ni Linda Tavas, maayos sa pagtatapon ng mga basura ang dapat gawin. Diyan dapat nagsisimula. Salamat po at shout out sa ating po mga kausi na sina Dan Ricky Hadrake, kay Edgar Gitap at Aizel Alineo. Gayon din kay Julia Claudine Elamparo, Carlito Caduyak at Jay Velasco. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan 24:6 na nagsasabi, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po. Happy weekend!